Actually, may mga information naman kami ng mga bagong pumasok sa amin tungkol dyan sa land title at sa properties ng ABS-CBN. Alam ko marami mga nakabinbin sa mga committees. Although ngayon ang priority talaga, dapat unahin budget. Pero after budget siguro dapat ay magtuloy yung mga investigasyon. So anong tingin mo? Anong mangyayari? Well, ang mga chairmanship naman wala namang papalitan except sa accounts. Saka yung mga natanggal dati ay ibabalik. No? Yung mga tinanggal the last 3 weeks ay ibabalik daw nila. Kaya okay naman yon. Ang kailangan na lang ay ma-break in lang yung sistema ng committees para sa briefing sa speaker para yung mga schedules ay ma-clear sa kanya. Kasi nga maraming nga nakabinbin, yan ang aming i-take up siguro mamaya pag may oras na mamaya i-take up namin. Kasi kahapon ay nakapila yung mga nagbe-brief kay speaker. Pero malamang pagka kami na ang pinatawag, yung ibang mga committee heads tsaka yung committee on rules ay marami pa kami clear sa kanya tungkol nga sa mga hearings na kinakailangan i-conduct pa ng House, katulad nga ng ABS-CBN, yung pagkatapos ng field health investigation, Yes. yung Meralco, yung ating Maynilad at Manila Water, at yung aming isa pang pinapropose, yung nag-file na kami ng resolusyon tungkol sa internet services, data services, na kailangan ngayong panahon ng pandemya. Yeah. Nako, napakarami talaga dahil talo na yung tungkol sa PhilHealth, medyo nabitin talaga kayo dahil yung committee ni Congressman Mike Defensor, yung Committee on Public Accounts, dapat noon pa na kapag natapos niya ito. Pero dahil nga yung budget, inuna yung budget. So kung hindi man ito magawa, actually, kahit naman mag-recess kayo after nitong budget, di ba pwede kayo mag-hearing kung gugustuhin? Tama ba, Kong? Pwede naman. I-clear lang ulit kay Speaker yan. Siyempre, bagong liderado yan. Para hindi magsimula na may misunderstanding, para malinawan lahat. Siyempre parang ano yan Mike Cuentas Claras. Yung simula pa lang, ay ipapaalam nyo na, makikita nyo na yung rules of engagement. Kung kung gusto i-micromanage or i-delegate ang mga powers at yung mga responsibilities. Depende yan sa leadership style. Siyempre, kami mga nandyan, especially on Committee on Rules, nangangapa pa kami kung ano ang gusto ni Speaker Velasco sa kanyang leadership style, kung paano namin i-conduct ang lahat ng ito. At kagabi may mga kausap ka ako, sabi ko nga, ay we anticipate naman na magkakaroon naman ng mas maluwag na trato sa amin at hindi naman kami aawatin sa mga nais namin gawin na mga investigasyon. At alam mo, inaabangan ng taong bayan yan at isang dahilan niyan kung bakit ang imahe ng House ngayon ay mas mabuti kaysa sa mga nakaraang panahon. Correct. Sapagkat talagang prangka kami sa aming ginagawa at hindi kami nagpapaawat kung tutuusin kung yung gusto namin sabihin, ginagawa talaga namin. Tama yan. Tsaka kung hindi naman siguro pwede rin itigil ng alanganin katulad ng mga investigasyon sa ABS, sa Meralco, yan, PhilHealth, kasi naumpisahan na yan in aid of legislation yan, may mga resolution yan. Meron pa nga isang hindi na umpisahan, yung resolution ni Congressman Marcoleta, Deputy Speaker, na investigasyon sa Committee on Justice tungkol dun sa title, land title ng ABS-CBN. So, on record na yun. So, sana hindi mapigil yan dahil inaabangan ito, Congressman, ng mga taong bayan. Yes, actually may mga information naman kami ng mga bagong pumasok sa amin tungkol dyan sa land title at sa properties ng ABS-CBN at handa na naman kami dinggin ulit yan. Kaya ito lang, break-in period lang, Mike. Good. Pero ang inaasahan namin during the break ay papayagan na kami mag-conduct ng mga hearings para tuloy-tuloy naman ang ng House. Sabi ko nga, this is the best time to do what we do because wala namang bakasyon-bakasyon, walang abroad-abroad. Correct. So, walang out of town. Travel ban. Kaya we cannot pretend to be doing something else when we're not. So we might as well buckle down to work. Tama yan. Na. Kasi may travel ban, so talaga nandito. Anong tingin po ninyo, Congressman? Itong di ba, 4 days itong special session under Proclamation 1027, simula kahapon hanggang Friday, kaya bang matapos third and final reading ang proposed budget? Kayang-kaya yan, Mike. Yan naman ay depende talaga kung anong gusto namin mangyari. We have the majority, we have the numbers to do it. Kagaya nga na simula pa lang na speakership fight, it's really a numbers game. Yan ang sinasabi namin lagi. Kung sino ang merong majority ng congressman, siya ang magwawagi in a democracy. Kaya dito, sa budget, pagka sinabi ng majority, na tapos na ang usapan, approve na natin,
tapos na ang usapan. Well, palagay ko naman magiging maganda na rin ang relasyon ninyo sa ating speaker. Una-una, si Speaker Velasco, taga Southern Tagalog din ito. Kaya lang, kabilang side, yung Region 4B. Hindi katulad dito sa atin na Region Calabarzon, Region 4A, di ba? So, taga Luzon. Baka naman, siguro, kaunting panahon lang. By the way, Congressman, masingit ko lang, sino ang si Congressman o Majority Leader Martin Romualdez ay papalitan ba? Hindi, tuloy-tuloy siya. Okay. Isa yan sa mga naiklaro namin sa simulat sa pa lang, nakasama sa rules of engagement nitong speakership fight. Kaya wala naman halos papalitan eh. Yung mga, sabi ko nga, yung mga natanggal lang Babalik. nung last 3 weeks, last month ng speakership fight, tsaka yung mga ibang committees na very, very personal sa speaker, yan lang ang papalitan. Kagaya ng Committee on Accounts kahapon pa lang, Yes. ay napalitan na si Congressman Tolentino, ni Congressman Paulo Duterte at Doyle Yachon na nag-aasikaso ng accounts ngayon ng House. Ang accounts, para malaman mo lang Mike, yan po ang kaban ng House. Diyan po nagagaling ang sweldo, allowances, lahat ng projects within the House. No? Kaya yan po ang unang-una, siyempre, lagi pinapalitan pag may bagong speaker. Tama yan. Well, kaya ko na-tanong yung Majority Leader. Alam mo naman, si automatic ang Majority Leader para sa kalaman ng mga viewers natin na nakikinig, ano po ay, sila din yung chairman doon sa Committee on Rules. So yung pagbalangkas ng lahat ng mga ginagawa sa floor, ay doon dumadaan sa kanya. Ngayon, kung wala mababago dyan, so konting adjustment lang ito siguro at maayos na at magiging normal na uli. At sana magtuloy-tuloy yung mataas na percentage, mataas na pagmamahal at pagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa Kongreso. Yan po yung mahalagang mapangalagaan, Kong. Yan ang nais namin mangyari, Mike, na tuloy-tuloy ang tiwala sa amin ng taong bayan at naman magampanan namin ang maaming tungkulin na maglingkod sa taong bayan. Lalo ngayon sa panahon ng pandemya, mas maraming oras para usisain ang lahat at walang balakid na mahaharap sa amin pagka may mga kailangang gawin pagbabago sa ating lipunan. Yung grupo po ninyo, kung sino man, hindi ko alam kung ilan yan, so willing na talaga kayo, ibig sabihin walang problema sa inyo, talagang makikipag-coordinate kayo, makikipag-ugnayan po kayo sa bagong liderato, Congressman. Of course. Ganyan naman ang House naman, talagang ganyan ang aming kultura nung araw pa. By the way, si Speaker Velasco is also from Cavite. Originally from Cavite sila, ng kanyang ama. Kaya hindi naman mahirap mag-adjust sa kanya. Siya mismo nagbanggit niya sa amin ng araw pa. Ano pala, galing pa rin ng Cavite. Akala ko, pero Marinduque sila. Kaya lang, lahi nila galing pa rin ng Cavite. Ganun ba yan? Yes, ano yan, Taksa Internate. Ayun. Diyan po nang lahi ng mga Velasco. Abay, kababayan mo pala, nung governor ka, di sakop mo yan na. Ganun pala, no? Kala ko sa Marinduque lang sila, yung pala galing din ng anak niya ni dating Justice Velasco, ngayon ay governor. Yes. Presidente pa nga siya ng Governors League of the Philippines, di ba yung father niya? Yung grupo naman ng minority, nakausap ko isang araw si Congressman Benny Abante, hindi naman sila magiging problema. Sumusuporta lang sila. Trabaho lang nila na i-monitor ito at bantayan, pero hindi sila magiging sagabal dito. Gusto nila talagang matapos din itong budget. Yan ang magandang balita. Nga, Mike, talagang we're all ready to buckle up to work. At talagang ito na, paspasan na ulit. Kagabi nga, inabot ng hating gabi. Pero mamaya, ganun din yan. Kasi kailangan tapusin ang budget. Ito ay isang pakiusap ng Pangulo na tapusin namin, mag-special session na nga ngayon. Kaya tuloy-tuloy na to. Hanggang Biyernes ng madaling araw, malamang tapusin na namin nila. Tama yan. Saka alam ko kahapon parang ibinalik yata doon sa second reading, di ba? Dahil nung bago umalis si Alan Cayetano, approve niya sa second reading. So ginawa ngayon, kahapon ay ibinalik sa second reading para mabigyan ng pagkakataon na makapagtanong pa yung congressman doon sa iba-ibang mga department, yung nag-sponsor ng mga vice chairman ng committee na doon sa mga department na hindi na-discuss sa plenaryo. Di ba, Kong? Yes, ganun nga yun. Ang second reading ay binalikan namin at meron naman kami certificate of urgency nang galing sa Pangulo na gusto niyang tapusin talaga to. Okay. Kaya hindi kami maaawat na tapusin namin ang third reading ito by Friday. Para tapos na tapos, syempre, ipiprint na lang ang final copies niyan together with the amendments submitted by the small committee. The small committee stays, as I was instructed yesterday and I was informed by the people around the speaker. Okay. Yun daw ang